Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Kasama ako at ang aking tangang mutyang ni Isay, walang nakakaalam maliban na lang kay Apulakay at sa kanyang buong pamilya. Pansamantala muna akong nanatili sa aming himpilang yon kasama ang grupo nila Mang Oscar, at sinabi sa akin ni Major at ni Mang Oscar na kinaumagahan din, pagputok at pagsabog ng liwanag ay kinakailangan na naming bumiyahe papuntang Bulubundukin, kung saan ay doon nagkukuta ang mga sundalong kriminal. Nakahanda na ang lahat ng aking mga kagamitan, mga kasuotan, mga ekstrang magazine na kinakailangan kong isuot para sa magaganap na operasyon. Buo na rin ang aking desisyong pumatay isa man sa kanila, lalo na't palaging sumasariwa sa aking isip ang mga panaghoy, mga pagmamakaawa ng mga katutubong walang awang pinagbababaril ng mga tauhan ni Teniente Escobar. Nang minsang malapit na akong bawian ng buhay, Nagpupuyos ako noon sa matinding galit at nilalamon na ako noon ng paghihiganti para sa kanilang mga kaluluwa ang aking pagkatao. Ngunit nang sumapit na nga ang kinaumagahan, ang nakatakdang araw ng operasyon, ay may napansin ako sa ilan sa mga makakasama naming mga sundalo. Dahil Sir Jess, napansin kong dahil ang iba sa kanila ay walang mga ulo sa aking paningin, gumagalaw-galaw ang kanilang mga naka-uniformeng mga katawan na merong mga hawak na mga baril, subalit putol ang kanilang mga ulo. Nagpungas-pungas ako noon ng aking mga mata at muli ko silang tiningnan isa-isa sa aking pag-aakalang baka ako ay namamalikmata lamang, lalo na't nagkataon pang kagigising ko lang ng mga oras na yon. Subalit yun at yun pa rin ang aking nakikita. Malinaw kong nakikitang walang ulo ang ilan sa mga sundalong makakasama namin sa operasyon, at ang iba sa kanila ay kompleto. May ulo at katawan ang mga ito, ngunit hindi ko maaninag ang kanilang mga hitsura dahil malabo sa aking paningin kung sino ang mga ito. Hindi ko sila makilala, na para bang kung ilalarawan ko sila ay parang merong makapal na ulap na nakaharang sa kanilang mga hitsura. Maagang maaga pa lamang ng mga oras na yon, ngunit pinagpapawisan na ako ng butil-butil sa aking noo at leeg at maging sa aking buong katawan. Hindi ko alam at wala akong idea sa kung ano ang ibig sabihin ng mga nakikita kong yon. Inisip ko pa noong baka may sira na ako sa aking ulo dahil sa matinding trauma nang ako'y sunod-sunod na inundayan ng saksak ni Teniente Escobar, kung kaya't ganoon ang aking mga nakikita. Nang walang ano-ano'y meron akong narinig na isang tinig o isang boses. Mahina lamang ito at parang bumubulong lang sa aking tenga at sinasabi nitong, "Isang masamang pangitain, pero kung gusto mong masumpa ang masamang pangitain na yan, at maibalik sa normal ang lahat ng mga nakikita mo, kinakailangan mo silang bulungan at sabihin, tapikin kanila sa iyong kanang balikat ng 3 beses. Ang boses ng isang matanda, at malinaw ko yung naririnig at nauunawaan ang lahat ng mga gusto niyang ipahiwatig at ipagawa sa akin noon. Hindi pamilyar sa akin ang boses na yon. Hindi ko kilala kung sino ang nagmamayari noon. Hindi naman yun boses ni Apulakay. At nang maalala ko si Apulakay, ay doon pa lamang na nariwa sa akin ang lahat ng mga sinabi niya sa akin tungkol sa mutyang nasa akin, at ang mga nakikita kong kakaiba at hindi pangkaraniwan sa aking mga kasamahay ay isa lamang sa mga kakayahan ng mutyang nasa aking pag-iingat. Ang mutyang
nakuha sa loob ng puso ng saging. Ayon kay Apo Lakay, ang sino mang makita mong putol o walang ulo, pag nasa sayo ang mutyang yan, ay pangitaing, ay isang pangitaing, mamamatay ang taong yon. At kapag ka naman malabo o hindi mo makita ng malinaw ang kanyang hitsuray, ibig lamang sabihin noon ay madidisgrasya ito. Ngunit dalawa lang ang maaaring mangyari sa kanya: ang mamatay at makaligtas sa bingit ng kamatayan. Masusumpa mo lang ang lahat ng yan gamit lamang ang mutyang yan sa oras na ikaw ay kanilang tapikin ng 3 beses sa iyong kanang balikat. Ang sabi sa akin ni Apo Lakay, noong mga pagkakataong ako ay nasa kanilang tribo, nasa ganoon akong kalagayan o sitwasyon nang bigla na lamang na, Ama Bernabe, ihanda mo na ang iyong sarili at mga dadalhin mo. Dahil mamaya-maya lang ay pagkatapos nating kumain ng agahan, ay bibiyahin na tayo. Teka lamang, bakit parang ikaw ay namumutla? Ganoon na lamang ang gulat ko at takot ng mga sandaling yun. Dahil tanging boses lamang ni Mang Oscar ang malinaw kong naririnig na nagsasalita at nasa aking likuran. Ngunit ang kanyang hitsuray, hindi ko maaninag, kung kaya't sinagot ko ito at hindi ko ipinahalata sa kanya ang mga kakaibang mga nangyayari at mga nakikita ko sa paligid ng mga oras na yon. Sa paraang sinabi ko sa kanyang naalala ko lang yung mga kaawa-awang mga katutubo, sumagot naman ito at sinabi niya sa akin, lahat tayo iho ay yan din ang nararamdaman. Sino ba ang hindi maaawa sa kanila? Diba? Pero huwag ka nang mag-alala, mabibigyan na rin natin ng tamang hustisya ang pagkamatay nila, hindi ba iho? Ang sabi niya sa akin habang kanyang pinatapik-tapik ng 3 beses gamit ang kanyang kanang kamay nang marahan ang aking kanang balikat, bagay na labis kong ikinagulat dahil sa isang iglap lang ay nakita kong paunti-unti nang nagkakaroon ng anyo o hugis ang hitsura ni Mang Oscar na kanina lang ay hindi ko maaninag ang kabuuan ng kanyang hitsura. Matinding pagkamangha sa mga kababalaghang nasasaksihan ko ng mga sandaling yon ang nooy namumutawi sa aking isipan. Nakakahiyaman, Sir Jess, subalit para na rin sa kaligtasan ng buhay ng mga makakasama naming mga sundaloy ay isa-isa kong nilapitan. Pinakiusapan ang mga sundalong may mga sinyalis na sila ay maaaring mapahamak sa operasyong aming pupuntahan. At sinabi ko na lang sa kanilang, basta't sundin na lamang nila ako at wala namang mawawala. At sa kabutihang loob ay sinunod ako ng mga ito. Nagtataka ang mga itong tinapik-tapik ng 3 beses ang aking kanang balikat at kung ano ang nakita kong pagbabago kay Mang Oscar, ayon din ang aking nakita sa kanila. Nakita kong nagkaroon na ng ulo ang mga ito at ang iba namay nawala na ang parang ulap na nakaharang sa kanilang mga itsura. At pagkatapos noy, naghanda na nga kami upang sumakay na sa aming sasakyang pambundok upang tugisin, hulihin, patay man o buhay ang grupo nila Teniente Escobar. Panatag noon ang aking loob habang tumatakbo ang aming sinasakyan, kung saan ay nasa loob ng aking bulsa ng aking pantalong camouflage ang mutyang nakabalot sa loob ng itim na tela. Kitang-kita ko, Sir Jess, ang matinding takot sa mga mata ng mga sibilyang madadaanan ng aming sinasakyan na nasa gilid ng daan dahil sa takot nila sa aming mga sundalo. Ngunit sinabi ko na lang sa aking sarili na maaayos din ang lahat at may babalik din sa dati ang tiwala ng mga tao sa aming mga alagad ng batas. Pansamantalang huminto ang aming pangsakyadang sasakyan sa gilid ng daan na nagtataglay ng mga naglalakihang mga punong kahoy at mga damuhan. Bumaba kaming lahat
at naglakad at naging alerto ang bawat isa sa amin sa paligid ng mga oras na yon dahil baka kami ay tambangan ng mga rebelde o di kaya'y ng grupo nila Teniente Escobar. Rinig na rinig ko ang bawat pagkalabog ng mga dibdib ng mga kasama kong mga sundalo, bagay na labis ko namang ipinagtataka. Marahil ay isa pa yon sa mga kakayahang taglay ng aking tangang mutya. Natatakot silang masawi sa engkwentro sa oras na magkaputukan na. Matinding takot para sa aming mga sariling baka hindi na kami makabalik pa sa aming pamilya. Mga alalahaning normal na sa isang sundalo sa tuwing siya ay nasa isang operasyon. Ngunit nang kami ay malapit na sa kampo nila Teniente Escobar ay ramdam ko at alam ko sa aking sariling wala sila doon. Isa-isa naming pinaikutan ang kampo habang nakaumang ang aming mga armas sa kinapwestuhan ng aming kampo noon. Subalit sa maniwala man kayo o hindi ay tagos ang aking paningin sa loob ng kampo. Wala akong nakikitang mga tao o mga sundalo doon. Narinig ko pang paulit-ulit na tinawag ni Mang Oscar ang pangalan ni Teniente Escobar sa pagbabaka sakaling maidadaan niya pa ito sa maayos na pakiusap na kung maaari ba'y sumuko na lamang sila ng maayos. Ngunit walang pagtugon sa kanya. Pinakiramdaman kong muli ang paligid. Mahirap na. Baka merong mga nakatanim na mga bomba sa paligid at nakaabang lang para sa amin sa oras na kami ay pumasok na sa loob ng kampo. Ngunit wala akong nararamdaman at nakikitang mga bombang nakatanim sa paligid ng kampo. Totoo ang lahat, Sir Jess, ang lahat ng nakikita ko dahil walang tao sa loob ng kampo. Nang kami ay paisa-isa nang pumasok sa loob ng kampong yon. Kung kaya't kalugarin natin ang kagubatan, marahil ay nalaman na ng grupo ni Teniente Escobar ang ating plano. At nasisiguro kong nasa bundok sila ngayon o sa mga gubat nagtatago. Tandaan ninyo ito. Hintayin niyo muna ang aking desisyon o ang aking hudyat bago kayo magpaputok ng inyong mga armas. Maliwanag ba? Mabilis kaming sumang-ayon lahat sa gustong mangyaring yun ni Teniente Oscar Madrigal. Subalit tila ba'y napakailap ng mga ito. Hindi namin makita ang mga bakas nila sa daan at alinmang mga iniwang ebidensyang dumaan sila sa mga daang aming tinatahak noon. 3 tribo ng mga katutubo ang aming narating at napagtanungan. Ngunit wala silang maisagot kung nakita ba nila ang mga sundalong pakay namin noon. At sa bawat mga katutubong aming napagtanungan ay nababanaag namin sa kanilang mga hitsura ang matinding takot sa amin at nagiging alerto ang mga kalalakihan. Kung kaya't ipinangako naman ni Mang Oscar sa kanilang wala kaming masamang pakay sa kanila. At kaya kami naroon sa malawak na kabundukang yon ay upang tugisin ang mga sundalong nagbigay ng matinding takot sa kanila. Nagpatuloy kami sa aming ginagawang paglalakad matapos naming makapagpahinga at kumain ng pananghalian hanggang sa isang daan. Ang nooy kasalukuyang pinupuntirya na ng aming mga paa. Ang daang alam kong patungo sa tribo nila Apulakay. Subalit nang naandoon na kami at alam kong pagkalagpas ng kawayanan ay ang tribo na nila Apulakay ang siyang sunod naming makikita, ay masyado na naman akong namangha at nagtaka dahil wala kaming nakitang mga kubo-kubo doon o kahit na anong katibayang. Yun ang kanilang tribo. Walang ni isang mga katutubo, kundi ang nakita namin doon ay isang matandang punong akasyang ginagapangan na ng mga naglalakihang mga baging ang kanyang buong katawan. Buhay na buhay ang mga dahon. At kung ito'y titingnan, ay masasabing isa itong tirahan ng mga hindi nakikitang mga nilalang. Imposible ito. Hindi ako maaaring magkamali. Ang lugar na ito ay dito nakapwesto ang tribo nila Apulakay. Ang nagtataka at naguguluhang tanong ko sa aking sarili,
Ilang sandali pa'y bahagyang umihip ang hangin na merong dalang ginaw at nanunuot sa aking kalamnan. Nangilabot ako noon, Sir Jess, dahil kasabay noon ay nakarinig akong muli ng boses ng isang matandang lalaking bumubulong sa akin noon at sinasabi nitong, "Walang sino man ang maaaring makakita at makaalam sa misteryosong tribong nasa isip mo ngayon kung hindi sila karapat-dapat at pinili." Iyon pala ang dahilan kung bakit sa halip na isang tribo ang aking inaasahang makita sa mismong likurang bahagi ng masaganang kawayanan ay ang isang matandang punong akasya, at doon ay naglalaro na sa aking isipang hindi ordinaryong mga tao ang tribo nila Apo Lakay, kundi baka isa ang mga ito sa mga nilalang na kung tawagin ay mga inkantado. Nagpatuloy kami sa aming ginagawang paglalakad at nakikiramdam ng maigi sa paligid. Subalit tila ata mabibigo kaming mahagilap ang mga totoong kriminal na aming hinahanap ng mismong araw na yon. Sumapit na nga ang alas 4 ng hapon hanggang sa tuluyan na nga kinain ng dilim ang paligid. Ngunit may buwan ng gabing yon at ang liwanag ng buwan ang siyang nagsisilbi naming gabay sa daan. Mga tunog ng mga insektong panggabi ang kasalukuyang nooy maririnig ng mga oras na yon. Hindi kami tumigil at talagang porsigedo ang aming grupong mahuli kagad ang grupo nila Teniente Escobar hanggang sa makarating kami sa isang parte o bahagi ng isang gubat na merong mga nagtataasang mga punong kahoy. Pinasok namin ang ilalim o silong noon o ng mga punong yon upang mas lalo pa kaming makarating sa kaibuturan ng naturang gubat na yon. Ngunit nang kami ay makarating na sa mga nasabing mga punong yon, ay aking naramdamang uminit ang mutyang nasa aking malalim na bulsa. Pasimple ko itong dinukot at aking sinalat, at tama nga ang aking hinala, dahil doon sa mutyang yon nanggagaling ang init na aking nararamdaman. Iginala ko ang aking paningin sa paligid at doon ay meron akong nakitang mga nilalang na nakadikit sa bawat isang katawan ng mga nagtataasang mga punong yon. Marami ang bilang nila, kumikintab ang kanilang mga katawan na para bang sila'y naligo sa mantika at nagbabaga ang kanilang mga mata. Ngunit hindi gumagalaw ang mga ito at para bang nakamatsyag lang sa amin. At isa pa sa aking ipinagtataka noon ay para bang ako lamang ang nakakakita sa kanila. Sa labis kong pagkagulat ay sisigaw na sana ako upang maalerto ang aking mga kasamahang mga sundalo. Subalit hindi ko maibuka ang aking bibig at hindi ko maigalaw ang aking kamay na para bang may kumukontrol sa aking pagkatao ng mga pagkakataong yon. Ilang sandali pa'y, "Huwag mong gagawin yan dahil hindi nila kayo pakikialaman. Sila ang tribo ng mga aswang nahalang at hindi kayo ang gusto nilang biktimahin. Hanggat nasa sayo ang mutyang yan, ay hindi nila kayo kayang pinsalain." Ang dinig ko pang muling sabi ng isang boses ng isang misteryosong matandang bumubulong sa akin noon. Napakahiwaga ng mundo, Sir Jess, at punong-puno ng misteryo at kababalaghan. Ang sabi ko noon sa aking sarili. Nagpatuloy ang aming grupo sa aming paglalakad papasok sa mga kakahuyang yon. Ilang sandali pa'y sunod-sunod na mga putok ng mga baril ang narinig ko, at pagbuga ng apoy sa bunganga ng mga baril ang nakita ko, at kami ang pinupunteriya ng mga bala noon. Nagpulasan kaming lahat at nagkanya-kanya kaming pwesto upang ikubli ang aming mga katawan at gumanti ng putok ng baril sa mga may gawa noon sa amin.
Sumisigaw-sigaw pa ang mga ito habang nirarat-rat nila kami ng kanilang mga bala. Men, sila na ang grupo ni Teniente Escobar. Mag-iingat kayong lahat. Masyado silang agresibo. At sila pa ay nakapwesto sa medyo mataas na parte ng gubat na ito. Pagkatapos na sabihin yun ni Teniente sa aming lahat, ay kinuha nito sa isang sundalong, isang regyoman na nasa kanyang tabi ang hawak nitong megaphone. At dahil sa masyadong maingay at nakabibingi ang palitan ng putok ng aming mga baril, ay pasigaw niyang sinabi kay Teniente Escobar ang mga katagang, Teniente Escobar, kayo lahat! Naparito kami upang hulihin kayo ng ligtas at ayokong dumanak ng dugo, lalo na't magkakasangga tayo. Pare-pareho lamang tayo mga sundalo. Pero kung magmatigas ka, ay wala na kaming magagawa pa kundi ang dumanak ng dugo sa gubat na ito at pagbabayaran nyo ang mga nagawang kasalanan nyo. Unang inyong grupo, lalong-lalo ka na nga Teniente Escobar. Isang pasigaw at maladimonyong tawa naman ang isinagot sa kanya ni Teniente Escobar at sinabi nitong, Ha 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 ha. Nagpapatawa ka ba? Ha 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 ha. Teniente Madrigal, isa kang tukmol, isang pipitsugan at mahinang klaseng pinuno ng inyong grupo. Dito sa gubat na ito ay dito na kayo ililibing ng buhay at pagpipistahan ng mga hayop gubat ang inyong mga katawan. Ha 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 ha. Dahil doon ay ipinag-utos na nga sa amin ni Teniente Madrigal na ubusin silang lahat at walang ititirang buhay. Mag-iingat kayo, lalong-lalo ka na, Iho Bernabe. Mag-iingat kayo. Ang may paalalang pagkakasabi sa akin ni Teniente habang ako noon ay nakadapa at nakikipagpalitan ng putok sa mga sundalong kriminal. Medyo madilim sa lugar na yon dahil sa bahagyang nahaharangan ng mga dahon at mga naglalakihang mga mahahabang mga sanga ng mga punong kahoy na naroroon ang liwanag na ibinibigay ng buwan sa paligid. Ngunit malinaw kong nakikita, Sir Jess, ang mga kriminal na parang umaga ang tingin ko sa paligid ng mga sandaling yon. Marahil ay dahil yun sa mutyang nasa aking katawan na o nasa aking mismong bibig na. At ang ilan sa kanila ay nakita kong malubhana ang tama, ang iba namay nakabulagta na sa mga lupang damuhan at mga wala ng buhay. At nang ipinaling ko ang aking paningin sa aking mga kasamahang mga sundaloy, ni isa sa kanila ay walang tinamong sugat galing sa mga bala ng baril. Pinunteriya ko ang isa sa mga sundalong kriminal, ngunit sa halip na sa ulo o sa katawan ay ang kani-kanilang mga hita ang aking pinipinsala upang hindi na nila magawa pang manlaban at tumakbo maging sa kanilang tigmagkabilang mga braso dahil sa gusto kong buhay silang magdusa sa mga kasalanang nagawa nila. Teniente Escobar, kakaunti na lamang kayo sa tingin ko. Kakaunti na lamang ang bilang ng mga tauhan mo, Teniente Escobar. Ang iba'y patay na at ang iba'y baldado na. Ano, Escobar, hindi ka pa rin ba susuko? Ang sabi pa ni Teniente Madrigal nang pasigaw kay Teniente Escobar. Wah ha 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 ha. Ulol ka, Madrigal. Mas nanaisin ko pang ha ha. Tanaw! Ang hindi na naituloy pang sasabihin sana ni Teniente Escobar dahil kitang-kita ko nang malinaw kung papaano kinablot itong bigla at dinala sa ere ng isang nilalang na merong mahabang dila, maitim na katawan, nagbabaga at nanlilisik na mga mata at may mahabang pakpak na katulad ng sa paniki. At hindi lamang ito nag-iisa kundi marami ang bilang nila at hindi ako maaaring magkamali, Sir Jess. Sila ang mga nilalang na nakita kong nakayakap sa bawat katawan ng mga nagtataasang punong kahoy kanina. Sila ang tribo ng mga aswang na halang. Nagsipalahaw ang mga ito o ang mga nasabing mga natitira pang mga sundalong kriminal nang sila'y hinablot
at dinagit ng mga aswang na yon. Kasunod ay dinala sa ere ang mga ito at doon pinagpira-piraso ng mga aswang ang kanilang mga katawan at kinuha ang lahat ng kanilang mga lamang loob, ang mga putok ng kanilang mga baril at mga balang para sana sa aming grupo ay naibaling na ng mga ito sa mga aswang na yon. Men, magsinamba kayo! Hindi maaari ito! Hindi maaari ito! Anong klaseng mga hayop ba ito? Ang utos at pagkakasabi sa amin ng Noy, nakadapa na at nakatingalang, naghihintakotang si Teniente Madrigal at ganoon din ang Noy. Nakikita kong naging hitsura ng iba pa sa aming mga kasamahan. Subalit hindi ako seryoso dahil alam ko na ang tungkol sa mga aswang na yon. Lumilipad lamang ang mga ito sa aming itaas at nilalagpasan lamang kami at ang pinupunteriya ng mga ito ay ang mga sundalong kriminal at mapasanang ipag-uutos ni Teniente Madrigal sa aming paputukan ang mga aswang na yon. Subalit ng puntong yon ay nagsalita na ako at sinabi ko sa kanila, lalong-lalo na nga kay Teniente Madrigal, ang mga katagang, huwag natin silang pigilan o pakialaman, Teniente, dahil pag ginawa natin yun ay tayo ang susunod nilang lalapain. Pinakinggan naman ako ni Teniente at wala na nga kaming ibang ginawa noon kundi ang panooring matapos ang ginagawang karumaldumal na paglapa ng mga aswang na halang sa mga totoong sundalong, mga halang ang kaluluwa. Ilang sandali pa'y tuluyan na ngang nawala na ang mga pag-aangil, mga palahaw at mga paghingi ng tulong ng mga sundalong kriminal at napalitan ng diglaang katahimikan ang paligid ng mga oras na yon. Mga katawang wasak-wasak na at bali-bali ang kanilang mga liig at halos na ilipat na sa likuran ang kanilang mga ulo. Ang aming nasaksiyang sinapit ng mga tauhan ni Teniente Escobar. Subalit ang mas matindi sa lahat ay ang sinapit ng dalawang, si Teniente Escobar at si Dominador. Dahil sa sila'y humiwalay na sa kanilang mga katawan, wala na ang mga lamang loob ng kanilang mga katawan. Nagkatotoo nga ang mga sinabi ni Teniente Madrigal dahil bumaha ng dugo galing sa mga sundalong kriminal ang paligid ng mga oras na yon, samantalang ang aming grupo'y ni isa sa aming mga kasamahay walang nabawas ni kahit daplis ng mga bala sa aming mga kataway ay wala kaming tinamo. At doon ko naalala na kung hindi ko sinunod ang mga sinabi sa akin ng misteryosong matandang bumubulong sa akin ay maaaring ang mga kasamahan kong mga walang ulo at kung meron may hindi ko maaninag ang kanilang mga hitsuray, maaaring sila na ang madidisgrasya sa palitan ng pagputok ng mga baril. Unang nasabing engkwentrong naganap kanina sa utos ni Teniente Madrigal ay kinuhanan ng larawan ng isa sa aming mga kasamahan, ang mga nakakadiring mga bangkay nila Teniente Escobar, samantalang ang aming kasamang isang radyoman ay abalang-abala ng tinatawagan ng aming himpilan upang ibalita ang mga nangyaring engkwentro. Hindi makapaniwala ang lahat sa mga nakuha at kanilang nakitang mga larawan. Hindi sila naniniwalang mga aswang ang may gawa noon sa grupo nila Teniente Escobar, kundi para sa kanila ang nakita namin ay mga mababangis na mga hayop sa gubat. Ganoon pa may, para sa akin, hindi na mahalaga pa yon kung maniwala man sila na aswang ang may gawa noon sa kanila o mga hayop sa gubat, sapagkat ang mahalaga para sa akin noon ay lubusan ng nawala ang mga takot ng mga residente, lalo na ng mga katutubo sa probinsyang yon. Sa tulad naming mga sundalo, sa tulad naming mga sundalo ng gobyerno, at paunti-unti nang nanunumbalik ang kanilang respeto at tiwala sa mga sundalo ng gobyerno. Nanatiling ako lang ang nakakaalam tungkol sa mga kakaibang kakayahang meron ang aking tangang mutya, at ginamit ko ito sa tama na katulad ng aking ipinangako kay Apo Lakay
Ginamit ko ito sa aking mga tauhang nakakasama ko sa bawat operasyon. Sa bawat operasyon sa bundok at walang mintis, epektibong-epektibo, Sir Jess, ang aking mutya. Dahil sa paglipas pa ng mga panahon, magmula ng aming marisolba ang problema tungkol sa grupo nila Teniente Escobar, ay ako na ang palaging kasakasama ni Teniente Madrigal sa bawat operasyong ipinagkakatiwala sa kanya. Lahat ng mga kakaiba na nakikita sa aming mga nakakasamang mga sundaloy, kinakausap ko silang kanila akong tapikin ng 3 beses sa aking kanang balikat, at wala ni isa man sa amin ang nababawas o namamatay. Naggagawang pigilan ng aking mutya ng pansamantala ang dapat na sanay magiging peligrong haharapin ng aming mga kasama sa anumang bakbakan. Dahil doon ay tinawag nila akong biyaya sa aming grupo, at dahil sa aking ipinamamalas na tapang saan mang labanan, ay nabigyan ako ng pagkakataong maging isang totoong sundalo at hindi na isang aso o isang kapgo na gaya ng sinasabi ng iba na nang maglaoy, tinaasan pa ang aking ranggo at naging isa na akong teniente at nagkaroon ng mga sariling tauhan na masasabi ko namang swerte o ako ay mapalad dahil sa masunurin at mabubuting mga sundalo ang ibinigay sa akin ng nakatataas sa amin. Walang misyon ang hindi namin nasusolusyonan. Saang probinsya man kami dalhin, ang pagiging sundalo ko at ang pagiging tapat sa aking tungkulin ang siyang naging daan upang kahit papaano'y nabigyan ko ng maayos na buhay ang aking mga kapatid, ang aking mga magulang. Minsan ko pang sinadya ang lugar kung saan ako dinala nila Apo Lakay at ng kanyang mga anak noong iniligtas nila ako sa bingit at tiyak na kamatayan. Ngunit wala na akong nakitang tribo sa lugar na yon, kundi ang matandang punong akasya. Ganoon pa may nanatili pa rin sa akin ang gabay na bumubulong sa akin sa kung ano ang aking gagawin at kung papaano ko gamitin ng wasto ang mutyang nanggaling sa loob ng puso ng saging. At yon ay labis-labis kong ipinagpapasalamat sa matandang si Apo Lakay dahil sa ako na isang sundalo ng gobyerno ang kanyang napiling biniyayaan ng mutya. Shoutout po kay na Boss Jake Alcala, kay Boss Jackie Mata, kay Ma'am Maria Teresa Jobson, si Boss GC Mata. Shoutout po kay Mama, shoutout po kay Ma'am Pardo Lota sa Paguyo family and Pardo family from Saudi Riyadh. Shoutout po sa mga taga North Caloocan at Duran family. Shoutout po kay Boss Laguda Erle. Shoutout po kay Boss Wilfredo Diaz at sa kanyang asawang si Ma'am Marilyn Diaz, at sa kanilang mga anak na si Boss AJ Diaz, Mirasol, Andro, Mayra, Carla at Wilfredo Diaz Jr. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga boss. Shoutout po kay Nanay Lukreng ng Iloilo. Nanay Lukreng, maraming salamat po sa inyong palagiang pakikinig sa ating mga kwento sa ating channel na ito. Shoutout po kay Boss Linar Elfas ng LC Blancos Coco Lumber and Furniture dyan po sa Putot, Libmanan, Kamsura. Boss, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming salamat po kay Boss Giovanni Magariano, kay Ma'am Pia Arnaiz Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming salamat po sa inyo, mga tropa. Kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Ticala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Topas, kay Ma'am Eden Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel,
kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay paring Gerard Bacaresa. Pare, maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hiccup, kay Boss G Sumudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Bregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Lowy Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong, Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Emiliano Rapols, kay Ma'am Pay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,